kapatid na narito at ganun din po ang ating mga viewers sa ating Facebook. Welcome po kayo ngayong araw ng Sabat. Ngayon po ay October 18. Talagang napakatuli ng ating panahon. Tayo po ay nasa lagpas kalahati na ng buwan ng October. Ilang tulog na lang ay maaring tapos na ang taon natin. Loobin ng Panginoon na tayo ay umabot sa 2026. Napakaraming nangyayari sa ating panahon, sa ating paligid. Ang mga sunod-sunod na mga sakuna, ito ay talagang nagbabadya ng ating Panginoon ay nasa pintuan na, malapit na. Kaya wala na po tayong dahilan para tayo ay magkaroon pa ng pag-aalinlangan na ang Panginoon ay darating na muli. So, ngayon pong umaga, nais ko pong i-welcome ang ating pong bisita doon po sa likod, sa tabi ni Sister Maureen. Ito po ang may bahay. Kayo ba ang may bahay ni Brother Jeremy? Ano pong pangalan ninyo? Rem. Len. Ayan, Sister Len. Kayo po ay from Frisco. Ang church. Project 8. Okay, sa Project 8. So, welcome po. In behalf of PUC Remnant Church, welcome po namin kayo. So, wala na po masyadong mga bisita ngayon. Ito po ay ating mga regular members. At patuloy po tayo na ngayong umaga na kamayan po natin ang ating misis ng ating speaker, yung po nasa tabi. Nakamayan nyo na po ba ang ating asawa? Ayan, Okay? So, ngayong umaga po, meron po tayong mahalagang announcement. Ang ating pong church officers ng ating church ay magkakaroon po tayo ng first reading. At ito po ay hatid sa atin ni Sister Laverne. So, bago po yun, habang hinahanda, nais ko rin pong i-announce na ang women's po ng ating iglesia ay magkakaroon po ng pagpupulong. Ito po ay hindi lamang po mga women's na mga adult, kasama rin po ang mga youth ladies. Kayo po ay bahagi ng women's. Kung kinoconsider nyo ang sarili nyo na woman, kayo ay kasama sa pagpupulong. Pero pag hindi po ninyo kinoconsider na kayo ay woman, pwede po kayo ma-excuse. Pero tingin ko naman po, wala naman mag-excuse. So, yan po ang ating pinapahatid na announcement. Ito po ang ating women's ministry, End It Now. Kaya, sandali lang po ito. After po ng service, bago po kayo kumain, bago po mag-potluck ay magkakaroon po ng maikling pagpupulong. Okay? So, ngayon po, papakita muna po sa atin. Hindi pa. So, hindi pa rin po tapos. Akin lang pong. Okay. So, nais ko lamang din pong banggitin ng ating pong mga announcement. Ngayong week po ay meron po tayong midweek prayer meeting at in-invite ko po kayo na sana po ipatuloy natin itong suportahan. Ito naman po ay sa pamagitan lang ng Zoom at maaari nyo ito mapanood via Facebook. Kaya kung kayo po ay merong time na may allocate from 7 o'clock to 8 o'clock po ng midweek natin, Wednesday po, sana po kayo ay maka-join din. So, promotion na po ito sa susunod na group. Sino po yung susunod na mag-lead na group? Pagkatapos ng Diamond? Youth. Yan, ang mga youth. Sila po ay naghahanda para sa ating midweek ngayong week na to. Mamayang hapon po, meron po tayong AY. Nire-remind ko rin po kayo na tayo po ay mag-AY ng 1:30 ngayong hapon. Okay? And then, naubusan na ako laban na announcement. Pwede na. Okay. So, pakinggan na po natin ang first reading po ng ating mga officers for
this 2026, 27, 26, 27 lang. Ayan, happy Sabbath po mga kapatid. Ako po nandito sa harapan ninyo hindi bilang clerk but bilang secretary ng nominating committee. Ayan, ininyayahan ko nga sila lahat na sa likod na sana nandito sa loob para marinig nyo po ang ating set of officers. Baka mayroon din kayo dito. Okay, ang nominating committee ay nag-meeting last, kailan ba yon? Sunday, October 13, okay? So, ay, ako ba magpindot? Hindi ko marunong kumindot yan. Sunod naman. Okay, nag-meeting kami at around, anong oras ba yun? Hapon? 6 o'clock. Okay, 6 o'clock. At ito po yung mga pangalan na nominee for the officers of PUSRM ng Seventh-day Adventist Church, officers for term 2026-2027. 2 taon po yung ating napagkasundoan na term po. For elders, we have Head Elder Johnny Oliverio, Associates Orbit Ocdamia, Eric Aguirre, and Joelson Ombao. Ayan. Next po, ang clerk natin, Head Marian Ombao, Assistant Laverne Basinilio. Treasury, Stewardship, ASI, so magkaisa na po sila. We have Orbit Ocdamia, Lead, Assistant or Associates, Jake Ocdamia, Bambi Cortez, and Eric Aguirre. Deacons, we have Head June Maalihan, Associates, Martin Aguirre, Jorel Finca, Jasper Garcia, and Jake Ocdamia. For Deaconesses, Head Ancheta Oliverio, Associates, Nida Gonzaga, Myra Lasco, Zenny Nadella, Mimi Ocdamia, and Bambi Cortez. For Sabbath School, Head Superintendent, we have Joy Pangilinan, Associates, okay, may narinig ako marami daw. Okay, Lynn Finca, Caitlin Ocdamia, Eric Aguirre, Charity Finca, Bambi Cortez, and we elected Secretary, si Sister Bambi Cortez. Ayan, bakit po marami? Para po, alam niyo na yun, di ba? Matagal daw ang ikot. Okay, and we are training these young people para sa position na to. So, meron na kaming niretain dito para meron din silang tinitingnan na senior, not senior citizen, but senior in this position, mag-guide sa kanila. For Personal Ministries and Interest Coordinator, IE, IEL, and Nurturing, Coordinator, we have June Maalihan, Associate, Johnny Oliverio. Next is Adventist Community Services, Dorcas, and APM. APM is Adventist, ano ngayon? Ha? No, APM. Ito po yung namamahala sa mga disabled. Sabi ko nga, isa ko dun eh. Disabled na yan. Okay. So, nag-iisa na sila. The leader is Mimi Ocdamia, and the assistant is Lynn Finca and Zenny Nadella. Children's Ministries Coordinator, we have Mimi Ocdamia, Associates, Kerme Aguirre, and De Gracia, sorry. Hindi ko ba bago. And Erica Francisco. Ayan, pasensya na po. Dating kapito. Bakit may asterisk? Kasi yung membership niya, i-check ko pa. Although member natin siya dati, but if you can remember, nagpa-rebaptize siya before she got married. So, doon sa gagalangin. So, hindi pa siya masyadong na-process, but bago ang transition namin ni Sister Marian, asikasin ko po yan. And then we have the Youth Ministries, Leader, Ezra Aguirre, Associates, Caitlin Ocdamia, Charity Finca, Isabella Ombao, Zach Garcia, Cheryl Garcia, and the advisor is Elder Eric. Kasi tinanggal niya. Sabi ko, wala akong karapatan magtanggal niyan. Nakita niya ang pangalan niya. Sabi ko, mag-uusap kami ibabalik ko ulit ito sa nominating committee. Pathfinder, Director, Kermi
Yun. Bakit Aguirre pa rin nandyan? Okay, De Gracia, De Gracia. Advisor, Johnny Oliverio. Yan. Magandang tandem yan. Then, Family Ministries, we have Mr. and Mrs. Umbao as our leader. And then, Prayer Ministries Council, leader, Cheryl Garcia, associate, June Maalihan. Then, Music Ministries, we have leader, inyong lingkod, Laverne Basinillo, associates, May Kaluya, Joel Sonoma. Ito po, nilagay na lang kasi lahat dito, yung pianist and choristers. Kaya, isipin nyo, ang dami kong associates. We need more, actually. Kailangan pa po natin ng more associates para mag-chorister and mag-piano po. Next is, hindi ko nabasahin, nabasa nyo naman. Communication and Media Ministries, leader, Jacob Damia, associates, Cheryl Garcia, Jargel Finca, Martin Aguirre, and Erica Francisco. Nandito ba si Erica? Okay, please inform her. Okay, next is Health Ministries. We have leader, Ancheta Oliverio, Secretary, Joel Sonumbao, Assistant, May Kaluya. Spirit of Prophecy Publishing Ministries. So, dalawa din yung office na to. Nahahawakan ni leader, Johnny Oliverio. Leader, so lahat ng mga ministries under po dito. Then, we have the Women's Ministries, Head, Lynn Finca, Assistant, Myra Lasco. And the last one, we have PARL, Public Affairs and Religious Liberty Leader. Ito po yung umaattend sa mga patawag dyan sa CLC. O minsan may mga seminars din sila. Leader is Eric Aguirre. So mga kapatid, ito po ang lista from the nominating committee na ninominate po para sa ating officers this coming 2026 and 27. If you have any, I just wish, no complaints, okay? Kasi pinag-pray po namin lahat ng officers na ito, and we believe that it's God who gave us this people to be nominated. So we will wait. The second reading and the final will be on November, first Sabbath, when is that? 1? Yeah, November 1. So please, wag po kayong umabsent ng araw na yon. Dito po tayo sa church para po sa pagtanggap ng ating bagong officers. Thank you po. Okay, thank you, Sister Laverne. Ngayon po, para po sa ating mga saan na yung ating parts ng ating program. Ang ating pong song leaders ngayong umaga ay Sister Marian, at ito po ay kasama ni Brother Joelson, ating pong pianist. Ako pong yung lingkod, presiding elder. Ang ating pong scripture reading and pastoral prayer ay pagkakalob po ni Sister Joy Pangilinan. Ang ating pong mga serving deacons, si Brother Jeriel and Brother Jasper. At ang magkakalob po ng musical offering ay Sister Lynn at saka Sister Laverne. Para po sa ating Ministry of the Word, ang ating pong speaker ngayon, si Brother Jeremy Baltar, ay isa po siyang member ng Project 8. Kami po ay nagkakilala nung nakita ko siya na yung sasakyan niya ay merong logo ng Seventh-day Adventist. Kami ay magkasama, hindi ko alam all the while na siya pala isang Adventist. Contractor siya sa Meralco. Siya yung nag-install ng aming mga transformer at iba pang mga electrical meter. Nagulat na lang ako nung dumating sa sasakyan niya, may logo. Tinanong ko siya kung Adventist siya, kung sa kanya yon. Sabi niya, yun pala, member pala siya ng Project 8. At yung ang kanyang wife na si Len ay nakakasama rin niya pagka sila ay pumupunta doon sa Leland. So, papasalamat tayo sa Panginoon at siya ay tumugon sa panawagan na maging speaker natin sa araw na ito ng Sabat. At siya rin po ang magkakaloob ng ating closing prayer.
Now, bigay na po natin ang panahon para po sa ating choristers. Magandang umaga po at happy Sabbath po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-awitan, tayo po muna'y manalangin. Our gracious and loving Father in heaven, we humbly come before you on this sacred Sabbath day, thankful for the gift of life and the privilege of worship. As we gather for this inspiration, may your Holy Spirit be present among us. Sanctify our hearts and minds that every song we sing may be an offering of love and praise to you. We give all the glory, praise, and honor to you. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's sing All Hail the Power of Jesus' Name. Hymn number 127. For our next song, let's sing A Child of the King, hymn number 293. He has riches untold. I'm a child.
Para po sa ating call to worship, nais ko pong basahin ang maikling talata na matatagpuan sa Genesis 7 verses 1. Ang sabi po dito, "Then the Lord said to Noah, 'Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation.'" As God called Noah into the ark, He calls us today into His presence, a refuge of righteousness and grace. May the Lord bless the reading of this word. Tayo po'y yumuko sa panalangin. Dakila't makapangyarihan namin, Diyos, na ang tahanan ay nariyan sa kataas-taasan ng mga langit. Panginoon, itago niyo ang bawat isa sa amin at mahayag, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan at ang inyong kaluwalhatian. Tulungan ang bawat isa sa amin na buksan ang aming mga puso't isipan upang kami ay makabad-digest ng aming kakainin ng inyong salita, Panginoon. At ito'y magamit namin habang kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Patawarin po ang bawat isa sa amin ng kasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
For our scripture reading this morning, let us turn our Bibles to Matthew 24, verses 37, 38, and 39. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Let us kneel for prayer. Gracious and loving Father, we come before you this sacred hour with hearts full of praise and thanksgiving. Thank you for the gift of the Sabbath, a day set apart for rest, reflection, and renewal. As we gather in worship, we ask for the outpouring of your Holy Spirit to dwell among us, to speak through your word, and to stir within us a deeper longing for your truth. Cleanse us, Lord, from all distractions and burdens we may have carried into this church. Help us to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. May the songs we sing, the prayers we lift, and the message we hear draw us closer to you, to your heart, and equip us to walk in obedience and love. Bless, Father, the speaker today, Brother Jeremy Baltar, with clarity, conviction, and compassion. May every word spoken be rooted in Scripture and lead us to a clearer understanding of your will. We pray all these things, Father, in the precious name of our Savior, Jesus Christ. Amen. The disciples criticized a woman who anointed Jesus, indicating it was a waste. But Jesus rebuked them and praised her gift. Today, some see the act of pouring gifts into the body of Christ, his church, as a waste. They may claim that the church is too flawed to represent Jesus and that their money would be better used elsewhere. It is true that the church will never be strictly flawless because it is like a hospital in need of the great physician. But because the church is the body of Christ and God's appointed storehouse, giving to the church is equivalent to giving to Christ. Even though imperfect, the church is the only object on earth on which he bestows his supreme regard. Jesus' command is for us to go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all things. Isolated or unorganized efforts will never accomplish that mission. Only by acting as a body in mutual submission and uniting efforts and budgets can we more effectively reach the whole world. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first.
Tayo po ay handa ng paglingkuran ng ating mga diakono. Panginoon naming Diyos, narito po ang mga handog at ikapo na aming ibinabalik sa inyo. Tanda ng aming pagkilala bilang kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. At patuloy, Panginoon, naming hinalangin sa umagang ito na ang mga salaping ito ay inyong basbasan upang ito ay magamit para sa lalong ikasusulong ng inyong gawain. Pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid. Patuloy na samahan sila sa kanilang hanap buhay, na kayo ang kanilang maging kapartner. At aming dalangin din, Panginoon, na ilayo sa aming mga kapatid ang mga karamdaman na magpapahinto ng kanilang hanap buhay. Patuloy silang bigyan ang kalakasan para lalo nilang maitaguyod ang gawain ng Iglesia. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sometimes I'm here, feeling his hearts with fear. Freedom we all hold dear, new is at stake.
righteous beat in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Love of so many called, losing their home of gold. This in God's world is told, evils abound. When these signs come to pass, hearing the end at last, it will come very fast. Trumpets will sound. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom. Trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous beat in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Troubles will soon be o'er, happy forevermore, when we meet on that shore, free from all care. Rising up in the sun, telling the world goodbye, homeward we then will fly, glory to share. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom. Trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom. Trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Heavenward bound. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. So gusto ko munang ipakilala kung sino po yung nasa inyong harapan. Okay? Ang inyo pong lingkod, kung kilala po ninyo, si Brother Asumin, Sister Jade Hintay, sila po yung dahilan kung bakit ako nandito sa inyong harapan. At kapag ka nakikita ako ni Brother Asumin, kilala niyo po si Brother Asumin? Natutuwa po yun pagka nakikita niya, minsan, nag-crusade kami last 3 years, nag-crusade kami ulit sa aming, sa Sitio Militar, nakakuha po kami ng 18 mga soul. No? At sa kabutihan ng Panginoon, isa na lang po yung natitira. No? Amen pa rin. No? So, ganun ka ano tayo, no? So, minsan, meron din po akong, alam ko yung mga layman natin, talagang, alam naman natin, na kapag kumuha tayo ng layman, binabayaran po natin yan, no? So, ang trabaho ko po ay nung dati, barbero po ako. Oo. At yung barbershop ko, puro yan memory verse text, yung gilid, puro mga quotation. So, ang trabaho ko po ang maglingkod sa Panginoon.
yung pagiging barbero at ngayon, ako po isang contractor sa, baka maging issue yung pag sinabing contractor na. Ako po ay isang contractor sa electrical. No? At meron akong, hindi ko yata nabigyan si Brad, meron akong pag magbibigay ako ng calling card, mas mababasa mo yung Word of God. So, ang trabaho ko ang maglingkod sa Panginoon. Ang pagiging contractor, sideline ko lang. Amen? Now, kinabahan ako kung saan daw ako magsasalita. Ang inyo pong lingkod, hindi po ako, kumbaga, sabi ron, galing sa kadaliman, tungo sa kabila-gilalas na liwanag, kami pong mag-asawa yon. Oo. Ang inyo pong lingkod, kung kilala ninyo yung mga nagkandamatayan ng mga COVID, yung iba ron, mga kababata ko. Oo. COVID, sorry. Yung sa drug, yung war na drugs yung mga tukang, yung iba po ron, mga kababata ko. Yung iba doon, mga nagtatago, nagpapalit ng pangalan. Hindi ko na sasabihin kasi baka may pulis sa inyo. So, kami po yung, minsan, ako lang yung one time, etong taon lang, ginawa niya akong driver, galing pa akong simbahan hapon. So, sikat na drug lord yun ng buong Pilipinas yun kababata ko yun. So, gusto niya lang akong mag-drive. Kasi, syempre, nakaporma nga naman, di siya pagkakamalang Pero ako nakikisama ako sa kanila. Biro mo, yung likod ko, Brad, puro drugs. Tapos yung tabi ko may pagkakambyo ko, nakita ko, ang haba ng baril, bro. Sabi ko, mahuli ako nito, makita ng kasama natin doon sa militar. Si Brother Daijing, may dala na ng drugs. So, nakapag-isip na kami ng mag-asawa. Sabi ko, siguro ito na yung time para, kasi mingle but in the different way. Diba? Kaya lang sabi ko, parang hindi na ito tama na sumasama tayo. Kahit hindi tayo gumagawa na ng ganyan. Gusto kong ipakita sa kanila na ang tao ay mayroong kakayanang magbago. Natutuwa silang mag-asawa, yung mga asawa ng mga kababata ko pag nakikita nila ako. Ba't di nyo gayahin si Daijing? No? Actually, palayaw ko, Jeremy. So, sa madaling salita, mga kapatid, ipakilala ko muna sa inyo, yung aking sarili. Sa madaling salita, ang inyo pong lingkod ay hindi galing sa isang magandang, yung background ko talagang hindi maganda. At isang memory verse ang sinabi ni Brother Asumin na hindi ko makalimutan. Siya po ang dahilan kung bakit ako nandito. Yung Revelation 3 verse 20, and behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Yan ang hindi ko makalimutan sa kanya. At simula noon, pinanghawakan ko na bagamat bumagsak ako yung memory verse na yon at dahil kay Brother Asumin at sa akala ko nga, doon ako sa PPH kasi siguradong matutuwa yon pag nakikita niyang ako yung nagsasalita. So, mga kapatid, kagaya ni Duterte, ang inyo pong lingkod ay halos tinapos ko ang high school ko ng magsasampung taon. At yung isang taon, minsan, iba-ibang school po yung pinupuntahan ko. Hindi po, so siguro sa first year, isang taon, tapos second year, 3 taon, kinukontrata ako ng mga teacher ko. Ewan ko ba sa mga, at may teacher ako dyan sa may, Adventist din. Pag nagkikita niya kami, uy, nakagraduate ka na? So, ganun yung niya sa akin. So, third year, 2 taon, hanggang ngayon, hindi pa ako makatapos ng high school. Pero nung mga 2000, kapatid ko nga, bunso namin, naabutan na ako, gumraduate na ako, nasa high school pa. Kaya nung sinabi nasa English ako mag-i-speaker, mga kapatid, nagtanong agad ako, pwede ba mag-Tagalog? Kasi one time, may nakausap ako, Brad, foreigner, nung ako'y nanggugupit pa, inaahitan ko siya rito, tinanong ko, Sir, this is your the end. Labaha ang hawak ko, so natakot siya. Siguro, di niya naintindihan yung ibig kong sabihin, pero nginitian ko na lang. Hindi man kami nagkaintindihan sa English, nung umiti ako, nagkaintindihan kami. Okay, ang inyo pong lingkod, mga kapatid, ay hindi po ako nakagraduate ng high school. Sa totoo lang. Ayoko naman magsinungaling sa inyo.
Pero nung babalik ako ng third year, siguro pang 7 taon ko na ng high school, Sir, pugad lawin, gusto ko pong mag-aral ulit. Nung nakita ako ng guidance teacher at ng mga teacher ko, ay, Jeremy, binigyan po ako ng diploma, graduate ka na. So ang inyo pong lingkod, hindi ho ako nakatapos ng high school pero gumraduate po ako at nakapag-aral po ako ng business management. Yung business management, wag ho muna kayong matuwa kasi 1 taon lang po ako doon. Hindi kinaya ng power ko. So yung business management, ang nagturo po talaga sa akin kung paano mapag-aralan yung buhay, yung salita ng Diyos. Ginagawa kong almusal ang Biblia. Ginagawa kong almusal ang Spirit of Prophecy. At ginaayan po yung umaga, hapon. Ang cellphone ko po, walang games. Walang Facebook. Pero mahilig ako sa balita. Alam ng asawa ko yung kahinaan ko. No? Kapag minsan yung lalo na yung war, yung World War III, mamaya pag-aaralan natin yon. Yung flood, yung mga nangyayari sa atin, yung mga earthquake, yan dyan umiikot yung isip ko at minsan, nai-stress ako. Oo. So, yan, kaya nga gusto kong alisin na rin yung Facebook, wala naman akong ibang news lang talaga. Kaya lang parang nai-stress ako, wala akong games. Ubusin mo yung oras mo dyan sa 15 minutes, ibasa mo na lang. So yung nagturo po sa akin, hindi yung mga teacher ko. Ang nagturo po sa akin ang Panginoon. Yun ang eskwelahan ko. Nagko-crusade ako, hindi ako nagpapabayad. Sarili ko pong pera. At nakakapagpabinyag po tayo, pero hindi ko kinikredit sa sarili ko yun. Kasi yung mga nabibinyagan, hindi ko nakikita. Isa lang ang nakikita ko, yung si Epoy, sa 18 na pinalas na pinabinyagan namin, yung Jeffrey na yon, yung Jeffrey po na yon, pag nagba-Bible study ako, siya lagi kong kasama. Oo. At hindi ko siya sinabihan na magpabinyag ka. Alam mo, may sekreto kung bakit ang dami ko lagi napapabinyagan, bro, pag mag-crusade ako. Hindi ka maliligtas pag di ka nagpabinyag. Binyag siya. Oh. So si Jeffrey, hindi ko siya pinilit. Pero nakita ko, gusto niya na magpabinyag. Doon ko siya, ibig sabihin, hinog na yung kanyang aral. Okay? So siguro, may ilang oras, may 5 minutes akong pinakilala ko yung aking sarili. Itong topic ko, mga kapatid, baka pwede akong bumaba pagka hindi ko binasa, no? Okay lang? Okay. Itong topic ko, mga kapatid, ay pinagharalan ko ito sa loob ng 2 taon. Oo. So, at nung last na tinapik ko ito sa may Project 8 Church, alam niyo mga kapatid, yung chorister nila umupo na sa likod. Kasi sa sobrang haba nito. Kaya sabi ko, pag bumalik ako doon, bumili ako ng patpat. Yung pag magtuturo ng gano'n. Pag umupo ko dyan, tatungkutin ko talaga siya. Hahampasin kita dyan pag hindi pa ako tapos, wag mo akong pipigilan. So sa inyo ngayon, sakto meron akong pambato rito, no? May pambato ako pagka tinigilan nyo ako. Anyway, biro lang naman yon. Pero gusto ko lang, pinaiksi ko ito. At saka, pinagaan ko yung topic na ito. Ang ako po ngayon sa aming church ay, ang hawak ko po ngayon ay Spirit of Prophecy. No? So kapag ka-invite nyo ako, ang lagi kong dala-dala talaga is prophecy. Okay, ang sabi rito, saan ba ito tutok? Nako, sabi ko na eh. So dito ako baba. Ito na. Baba ako. Yan. Sabi rito, Tagalog lang po ito At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam natin darating ang Panginoon? Yes. Sapagkat
Gaya ng mga araw bago ang pagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nagsisipag-asawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok, sinuwi sa daong. Tingnan nyo to. Verse 39. At hindi nila nalalaman sino yung hindi nakaalam. Hanggang sa dumating ang pagkagunaw at sila'y tinangay ng lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Yung nasa loob ng daong, alam nilang may baha. Okay? Pero yung nasa labas, hindi nila alam na may baha. Actually, sinabihan na sila eh. Kaya lang hindi sila naniwala. Ang tanong, alam ba natin na may judgment sa loob ng church? Unang-una ang judgment sa loob ng church. Alam natin? Yes. Alam natin may second coming, ma'am? Hindi ko alam pero tawagin kitang Margaret. No. Si Ma'am Margaret, alam mo bang may second coming? Yes. Di ba? Alam ba natin na mayroong National Sunday Law? Yes. Alam ba natin, Brother Bert na muna tawag ko sa ngayon. No? Alam ba natin, Brother Bert, na mayroong general clause of provision, Brother Bert? Yes. Alam natin lahat ng mga yan. Ang tanong, alam ba natin kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga ganyan, Sister Margaret? Alam ba natin yung sunod-sunod na pangyayari? Tanong. Kung pag-aaralan natin. So ako, alam natin, mga kapatid, kung ano yung mangyayari. Alam nga natin na may World War III. Alam nga natin na may National Sunday Law. Lahat yan alam natin. Pero ang problema, sabihin man natin ang totoo, yung iba sa atin, hindi alam kung ano yung mga pagkakasunod-sunod na mga mangyayari. Tama? So yun yung pag-aaralan natin ngayon. Brother Bert, wag mo akong tutulugan kasi medyo mabigat-bigat ito. Yung topic ko. Ha? So, sabi rito, okay, dinrawing ko ito mga kapatid. No? Dinrawing ko ito. Katuwang ko yung asawa ko. Inunti-unti kong alamin. Kasi, sa Bible, meron po kayong mababasa ng 1 oras. Gaano katagal yung 1 oras? Halimbawa, huhukuman hahatulan ng Panginoon ang babae sa loob ng 1 oras. Gaano katagal yun? So, hindi natin alam. Hindi ko may topic sa inyo yun kasi sabi ko nga sa inyo, ang topic ko ngayon, itong kay Noe lang. Kung may pagkakataon, may babalikan natin yan. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, panghahawakan nyo ang pagiging Seventh-day Adventist sapagkat ang topic na ito ay dapat alam natin at tayo po ang tagapagturo nito. Brother Bert, panghahawakan natin ito. Kung hindi nila alam yan, tayo lang. Okay, sabi rito, tayo po ngayon mga kapatid, ay nandito sa panahon na ito. Okay? Tayo po ngayon ay papasok sa World War III. Gaano katagal? Hindi ko itatopic ngayon yan kung saan ko kinuha. Pero bibigyan ko lang kayo ng idea. Baka mamaya itanong ninyo, okay mga kapatid, sa ating mga Seventh-day Adventist, bawal po yung alin? Yung tawag doon? Mag-time settings. Hindi natin alam kung kailan ito magsisimula. Kaya hindi tayo pwede mag-time settings, pero alam natin kung kailan magtatapos. Tama? Lahat ng mga hula, lahat ng mga propeta sa Biblia, alam nila kung paano magtatapos, pero hindi nila alam kung kailan magsisimula. Pero may mga sign. Malinaw? Okay. Tayo po ngayon ay nasa dito sa panahong ito. Napakarami kong topic na ginawa rito. Pero ang topic ko ngayon sa inyo, ito lang talaga ang covered niyan. Tayo po ngayon ay papasok sa World War III. Gaano katagal ang World War III? 3.5 years. Saan ko nang galing yan? Saan na natin pag-aaralan yan? Pagkatapos ng World War III or tinatawag itong Assyrian Confederacy, magjo-join lahat ng mga simbahan, lahat ng mga presidente, mga hari. Kaya nga tinawag na World War yan eh. No? At right after World War III, 3.5 years, 7 days, yun po yung judgment sa loob ng church. Kaya
Kaya kung ikaw wise or nasa foolish, virgin, na hindi ka maniniwala sa aral ng Seventh-day Adventist, dito mga kapatid, makukulangan ka ng langis. Kaya lang huli na ang lahat. Anong ibig sabihin ng langis? Pag SOP yung gagamitin, no other than truth. Ilang libro yung meron tayo, bro? Pero yun sa totoo lang, pagdating ng hapon, ano nangyayari pagdating ng hapon? Memory verse. Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and the earth. Magagalit yun. Akin yan eh. Diba? Yung alam nating memory verse, tapos sumunod na lang yun. Remember the Sabbath day to keep it holy. Akin yun eh. Yung mga common na memory verse, yun lang yung alam natin. Sa totoo lang, hindi ko naman nila lahat. Pero marami sa ating mga Seventh-day Adventists na binigyan ng katotohanan pero hindi natin pinanghahawakan, Brother Bert. Amen? So kailangan natin panghawakan ito. Kasi sa atin ipinagkatiwala ang katotohanan ito, mga kapatid. So right after general clause of provision, 7 days lang po mangyayari yon. Alam mo, nakuha ko yung topic ng 7 days kay Pasto, pinag-aralan ko nung nagsalita si Dr. Tam Mateo. So, bakit kaya? Sa tinignan, oo nga pala, tama yung sinabi ni Dr. Tam. Kinuminan ko lang ito. Kinumpose ko ito. So, pinag-aralan ko siyang maigi. Yung National Sunday Law, mga kapatid, tatagal lang, ano sabi rito? National Sunday, wala akong sinulat Hindi siya hindi siya aabot ng 7 taon. Pero halos matatapos niya yung 7 taon, pero hindi talaga siya maubos ng 7 taon yung National Sunday Law. Ang tanong, may topic niya ako yan Kung minsan ma-invite niyo ako, sino takot sa inyo sa National Sunday Law? Huwag kayo mahiya. Yan, maganda may nagsasabi. Pag nakaintindihan niyo yung topic na yun, mga kapatid, hindi po kayo matatakot sa National Sunday Law. Dito kayo matatakot sa war. Bakit? Yung mga Seventh-day Adventists i-design dito sa mga hindi naniniwala. Yung anak mo, Brother Lance, gagawin kong Lance kasi hindi kayo nagpakilala. Ako lang Sa Brother Lance, for example, yung anak mo, re-rapin sa harap mo. Dito yan. Sino yung kawawa? Mga Seventh-day Adventists ang kawawa rito. Dito, matatatakan ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Matatatakan ang Seventh-day Adventist. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging faithful kayo. Kasi tayo ang tatalo dito sa babaeng nakaupo sa hayop. Pag ikaw ay naselyuhan, kapatid, alisin mo na yung takot mo. Pag naselyuhan ka rito, hindi ka na makakaranas ng kamatayan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Yun ang kailangan natin. Kung bakit tayo masiselyuhan dito, kasi tayo po yung tatalo doon sa, pansinin niyo yung Revelation 5 yata, kung di ako nagkakamali. Revelation 5? Revelation 6, last verse. Ang sabi ni John nung nakita niya, sino yung tatalo doon sa hayop? Sino yung makakatayo? Last verse yun. Actually, hindi yung patanong. Nakita ni John na mayroong tumatalo doon sa babaeng nakaupo sa hayop. At yung nakaupo na yon, walang iba kundi yung natatakan sa loob ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kaya kung mayroon mang tatalo sa babae na nakaupo sa hayop, dito sa National Sunday Law, walang iba kundi tayo yon. Ang kailangan lang natin, maging faithful. Mamaya, maintindihan natin ng konti-konti. So dito mga kapatid, ito yung tinatawag na na mayroon po kasing pagkakaiba, yung Great Tribulation at saka Great Tribulation and Jacob's Trouble. Meron pong pagkakaiba yan. Meron din po tayong aral dyan. Kaya nga, baka mamaya, siguro magtataka kayo, Panginoon, ginawa ko naman ang lahat. Brother Lance, ginawa ko naman ang lahat, Panginoon. Bakit? Hindi ako karapat-dapat sa inyo. Anong sagot ng ating Panginoon? Sino ka? Hindi kita kilala. Ang hirap kaya, kapatid,
sabihan ng ganong hindi tayo kilala ng Panginoon. Kahit tuwing Sabado naman tayo nagsisimba. Bakit? Kasi wala tayong oil na pinanghahawakan. Yung ipinagkatiwala sa atin ng iglesia para tapusin ang gawaing ito, hindi natin pinanghawakan. Okay, baka maubos yung oras ko. O, kita mo, konti na lang. So, ito po yung tinatawag nating Jacob's Trouble. Tapos yung papasok po tayo sa tawag dito, 7 last plague, 1,000 years. Yung little season, yun po yung gigisingin yung mga banal. Yung mga makasalanan. Tapos, yung uulan ng apoy. Pagkatapos, earth cooling. Kasi hindi tayo basta-bastang bumaba sa new earth and heaven kung mainit pa, galing sa apoy, tama? Kaya meron pong tinatawag na earth cooling. So, saan natin kukunin ito? Kukunin natin ito sa aklat ni Noe. Hindi pwede, mga kapatid, wala lang yung mga number dyan sa aklat ni Noe, tapos hindi natin pag-aralan. I-connect natin ngayon ito kung paano ko nakuha. Okay, sabi rito, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Tama? Ito talaga. Magsisimula ang judgment sa bahay ng Panginoon. Pinaliwanag ko na kanina kung kailan mangyayari. Okay? And if it first began at us, what shall the end be of them that obey not gospel of God? Ano kaya ang mangyayari sa mga hindi tumatalima sa gospel ng Panginoon? Ito yun. So hindi tayo, mga kapatid, ang maapektuhan dyan. Aaralan ng mga natatakan yung tinatawag natin great multitude, mga hindi Adventist. Aaralan ng mga Seventh-day Adventist yan ng mga natatakan. Yung mga hindi magtitiwala, sila yung maaapektuhan. Kaya mapalad ka na ikaw ay Adventist, alisin niyo sa agam-agam niyo, Brother Lance, na tayo ay iniipit ng National Sunday Law. Ang kailangan lang natin magtapat. Dito tayo matakot sa war na yan. So, lubhang nakakatakot yung war na yan. Okay, next. Sabi rito, saan ba? Okay. Sabi rito, at, ito, medyo maselan ito. Huwag niyo akong tutulugan kasi kailangan niyo talagang maintindihan ito. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Alam nila nung nasa loob na sila ng barko, alam nila na babaha. Kanina, di ba sinabi ko? Yung mga nasa loob, alam nilang babaha. Yung mga, okay, sabi rito, at nangyari na magkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Ilang araw sila doon bago bumaha? Pumasok sa loob ng daong? 7 araw. Wala pang ulan, sinubukan ng kanilang pananampalataya doon sa loob ng barko, sa loob ng 7 araw, mga kapatid. Okay? Tingnan ko nga. So, bakit sinabi kong 7? At ito alam nyo, yung 42 months, season and season, may pag-aaral po ako rito, kung bakit nakuha natin yung 450. Pero sa kanila natin muna pag-aaralan yan. 7 days sa daong, ang 7 po, sa Spirit of Prophecy, ano ibig sabihin? Yung mga nag-aaral? Perfect? Yes, perfect number. So, kukunin ko yung 7 times 7 equals, 7 times 7 equals 49. Gagawin na natin gagawin ko ng, ito na ba yung kanina? Sorry. Okay. 7 times 7 equals 49. Gagawin mo na natin 50 kasi yung 50 sa Bible, Jubilee po yan. Diba? So, nag-aaral ng last ng Exodo. Yung lesson natin. Pag 49, yung pang 50, Jubilee, paglaya yon. Okay. Sabi rito, sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, February 17, noong unang panahon, mga kapatid, wala pong pangalan ang buwan. No? Wala pong pangalan ng buwan. Ang pangalan dyan, halimbawa, January, unang buwan, 2 buwan, 3 buwan. At kung titingnan natin, hindi talaga yan ang ginamit ko lang yung para mas mabilis na natin maintindihan. Okay? So nilagyan ko lang siya ng pangalan, pero sa totoo lang hindi yan. Kasi may 31 yan, may 29. So yung sa Bible,
ang buwan talaga is hanggang 30 lang. Kaya nga, pag kumukuha tayo ng mga number doon sa prophecy, ang isang buwan, meron niyang 30 days. Okay? So, sa ikalawang buwan, sa February, 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangagsira ang lahat ng bukal at lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. So, February 17. Okay? At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. 40 days. From February 17 to March 27 equals 40. Okay? Eh yung baha nang galing, Brother Bert, yung baha nang galing sa buong mundo nangyari. Na, Brother Lance. Yung baha nang galing sa buong mundo. So, kapag ka, nalimutan ko lagi. Ayaw. Siguro. Ayun. So, pansinin niyo po mga kapatid yung sa Noah's flood at saka yung 7 last plague, mga kapatid, parehas lang meron yung mga ito. Sa Noah's flood, may baha, may araw, may kidlat, may bukal, may pagkasira. Si Satan hindi namatay pero lubhang natakot. Ganon din sa may Revelation 16. No? Ito mababasa natin ito sa Patriarchs and Prophet. No? Hindi ko lang nilagay kasi mas, alam nyo kapag prophecy ang pag-uusapan, yung iba natutulog yan. Oo, natutulog man yan. Kahit nga minsan, anong gawin ko para gumising kayo, maintindihan ito, tulog pa rin talaga. No? Okay. Yung Revelation 16 and 7, yung 7 huling, yung 7 salot, mga kapatid, meron din ito. No? Baha, araw, kidlat, bukal, pagkasira, at si Satan, hindi namatay, pero natakot. So, meron parallel yung dalawa. No? Okay. Tingnan nyo. February 17, So, February 17 hanggang March 27, mga kapatid, ulitin ko, baka mamaya sabihin nyo, nilalagyan ko ng hindi talaga yan. Para lang mabilis nating maintindihan, nilagyan ko lang ng February, yung buwan, imbis na ikalawa. Okay, February 17 hanggang March 27 equals 40 days. Mangyayari sa buong mundo. So, pagka buong mundo, sa Spirit of Prophecy, anong number yon? Number 10, ang tawag doon, universality. Okay, universality, 10 times 40 equals 400 days. Tingnan nyo. Sila, yung salot na puro ulan, tumagal lang siya ng, sana ba yun? Ito 7 days. Yung nasa loob ng barko, tama ba? Okay, ito tama. Nasa loob sila ng barko, yung sinubukan yung kanilang pananampalataya, tayo naman, 49 days or 50 days, yun yung tinatawag nating Jacob's Trouble. Ano yung Jacob's Trouble? Ha? Yung Jacob's Trouble, itong si Jacob, pinangahawakan niya yung Panginoon. Panginoon, bigyan niyo muna, basbasan niyo muna ako kasi kakalabanin ako ng aking kapatid na si Esau. Dito, ligtas na tayo. Pero sinisiyasat pa natin yung ating mga sarili kung mayroon tayong mga kasalanan. Yan yung Jacob's Trouble. Huwag muna natin i-touch yung Great Tribulation. Yung Jacob's Trouble, alam natin na ligtas na tayo, Ma'am Margaret. Pero pinipilit pa natin i-confess yung ating Panginoon. Baka meron pa po akong mga lihim na kasalanan. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po ako. Hanggat ayaw bitawan ni Jacob, yung laylayan yung ating Panginoon, gusto niya munang i-bless siya. Ito po yung panahon ng Jacob's Trouble. Ito rin yung panahon pala ng General Clause of Probation bago pumasok ng 49 days. Okay, so naintindihan na natin. Nanggaling yun sa aklat ni Noe. Mamaya, ma-amaze kayo sa pinakadulo. At sabi rito, at humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumate ang tubig. Pagkaraan ng 150 araw, pansinin niyo po, yung barko, 50 days plus 110 days na paulan-ulan, ang barko ay lumutang sa ilang taon? 150 araw. Ito yon. Sana masundan niyo ako. Nasa inyo naman yung PowerPoint, pag-aralan niyo. 150 days. Yan po yon, ang covered niya.
Okay. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan ng ikalabing-pitong araw, July 17, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. So, March 27 hanggang July 17 equals 110. Anong ibig sabihin yan? Ito, madali na nating maintindihan to, siguro. So, ito po yon. Yung 110. Okay? Parang nasana yata ako. Lumipat ka na. Parang may forma yata ang ginawa kanina. Ayun. Ganun pala. Kailangan nakaganyan ako, no? Sige. So, March 27 to July 17 equals 110. Okay? So, 100. Kailangan. Ganun talaga. Gumagana siya pagka ganun yung ano. So, sabi rito, nakakalutang ang barko ng 110 days. Okay? Alam niyo, meron akong, yung anak ko, si Jordan, nakita niya noon, kasi noon, wala pa namang maliit pa siya noon, siguro mga 5 taon pa siya. So, walang signal yung cellphone. Tapos, nakita niya na gumaganyan-ganyan ako habang, bakit gumaganyan-ganyan ka? Kasi walang signal yung cellphone. Sabi niya, ngayon, nakita niya na, pagka gumaganyan ako, tapos, walang signal yung cellphone, ginagawa ko yun, niloko ko lang naman siya. Alam nyo, nakita ko siya one time, walang load yung cellphone ko. Nagaganon-ganon siya. Ginagalaw niya yung cellphone ko, ginagawa mo. Wala kasing signal yung cellphone pa. So, ewan ko ba, sana wag niyong paniwalaan na pagka gumaganyan ako. Totoo yun. Sabi rito, March 27 to July 10 equals 110 days, mga kapatid. No? Yung 110 days po yun po yung paglutang ng barko sa ibabaw ng tubig. Nangyari yun sa buong mundo. Tingnan nyo mga kapatid, amazing ito. Hindi pwedeng may ganyang number lang sa Genesis, kapatid. Pag-aralan natin. No? Nasa atin yung mga libro, hindi natin pinag-aaralan. 110, nakalutang ang barko. Buong mundo. Sa universality. So gagamitin natin yung universality na 10. 110 plus 10 equals 1,100. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung 1,000 years, yan po yung alin? Nagbabakasyon tayo sa langit. Tama? At si Satan, nandito lang sa lupa, pero nakalak siya. May iba akong pag-aalon, kaya lang ayaw kong pasukan ng iba, baka malito kayo At yung 100 years, pagdating dito mga kapatid, ng New Jerusalem, yung hindi pa yan bababa. Nakalhang pa lang yan. Di ba? Sa ano natin? Sa may fundamental natin. Yung millennium. Di ba? Kasi bubuhayin muna yung mga makasalanan. At yung little season, mga kapatid, tatagal po yun ng 100 taon. Ipapakita sa kanila kung ang buhay nila noon at ganun pa rin kahit buhayin sila. Ipinakita sa mga banal na nasa loob ng New Jerusalem na ganito ang buhay nila kahit buhayin sila at karapat dapat silang parusahan ng Panginoon. Amazing yung book ng Noah. Diba? Hindi lang natin na pag-aaralan. Ano kayo number na yun? Ba't nandiyan dyan? So, hindi pwede. May mga ibig sabihin yan. Yun yung tinuturo natin ngayon. Okay? Tingnan nyo, effective talaga. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan, ng ikalabing-pitong araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok Ararat, July 17, ng ika-600 at isa, ng unang buwan ng unang araw ng buwan, January 1, tingnan niyo mga kapatid, ay nangatuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at lumanaw siya. At tumanaw siya. At narito, ang ibabaw ng lupa ay tuyo. Sa mga kapatid, yung 164 days, ano po ang ibig sabihin? Yung paghupa ng tubig, baka makita natin. Ay, meron palang ganito. Okay.
Balik mo na ako. Okay, balik. Yan. So, yung paghupa ng tubig, yun yung pag-alis ng kasalanan. Okay? Yung pagulan ng yung pagulan ng apoy, yung earth yan but earth burning, 164 days lang. Yung pagulan ng apoy, mga kapatid, 164 days lang yan at ang pinakahuling-huli dyan, walang iba kundi si Satan. Sabi nga roon bro sa Spirit of Prophecy, Brother Bert, meron nga isang kisap mata lang, tapos biglang nawala na. So yung iba, meron talagang matagal. Ma'am Margaret, meron iba talagang matagal na na uulanan. Sabi rito, so sa 164 days, yan po yung earth burning, pagsunog, pagulan ng apoy. Tatagal siya ng 164 days. Alam niyo, daming tanong niyan nito sa akin nung sa Exodo, doon sa Sabbath School lesson, pumasok ito Kaya pagka minsan, pag wala ko yung mga youth, Brother Jeremy, dapat nandun ka kasi may SOP na tungkol sa ganito, di namin alam. Alam niyo ako, mga kapatid, hindi po ako nag-AY. Kasi pag mag-AY ako, ganyan-ganyan lang. Pero pag mag-study tayo, Brother Jeremy, simba ka, study tayo, sisimba ko. Hindi ko sinasayang yung sarili ko, mga kapatid, sa mga ganyang bagay. Hindi ko sinasabing masama yun, hindi ko sinasabing mali yun. Pero para sa akin, mag-aral na lang ako. Napakahalaga ngayon ng panahong ito, mga kapatid. Ito, yung topic na ito, papasok tayo sa war. Pero tayo yung lubhang kawawa. Pero hindi natin ginagawang pag-aralan ito. Diba, mga kapatid? Nakita niyo yung Middle East? Ang battle, mga kapatid, yung Assyrian Confederacy, yung nakikita ninyong war doon, hindi na yan titigil. Yung war doon sa Middle East, yan po yung battle ng, tawag dito? Ano tawag doon? Basta yung sentro ng paglalabanan. Diyan magigera, mga kapatid. Kailangan talagang madurog yan. Kasi diyan din yung pangako ng Panginoon. Kung saan siya umakyat, doon siya babalik. Pansinin niyo yung sa may Joshua. Mayroong pangako doon. Ang lahat ba ng pinangako kay Joshua nabigay? Hindi. May kulang pa. So, kailan mangyayari yun? Huwag muna natin i-touch yun. Yung pag-aralan ninyo, yung Joshua, na pinangako na ibibigay kay Joshua, lahat po yun hindi nabigay. Kasi yung iba, eto na yun, yung nangyayari dyan sa Middle East, yun yung pangako ng Panginoon. Para sa atin yun. Pangkalahatan na yun. Okay, sabi rito, mga kapatid, 164 days yung pagulan ng apoy at naranasan nila yung paghupa ng tubig, simbolo ng kasalanan ay dapat mawalis. Okay? Next slide. May bago na yata. Baka ganyan naman. Ayun nga. Okay. At nangyari ng taong ika-6 na 101 ng unang buwan. Pansinin niyo, mga kapatid, ng unang buwan. Okay. Pabalik ako. Ay, talaga. Ayun. Bago na. Ito na ba yun? Yan. Okay. Nang unang buwan, ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Okay, tingnan nyo At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang ikaluwang buwan, February 27, nang ika-27 araw ng buwan ay nangatuyo ang lupa. So 56 days, yung tinatawag nating earth cooling. Hindi ka naman pwedeng bumaba agad dun kakatapos na ng apoy. So kung sa panahon nila Noe, yung 56 days ay nagpahupa, nagpatuyo. Kasi nga, mga putik yan Pinaayos muna ng Panginoon. So nagkaroon ng 56 days. Sa atin, sa panahon na darating, yung 56 days, earth cooling naman iyon. Galing sa apoy, kailangan munang matigil. Palamigin natin konti. Right after, mga kapatid, tingnan niyo po. Ito pala yun. Diba? Ayun na. Lapitan ko na yan, bro. Yan. Okay. Pansinin niyo, mga kapatid. Paglabas nila Noe sa barko, very interesting, mga kapatid. Paglabas ni Noe sa barko, new earth
and new heaven. Amazing. Diba? Pagtapos mga kapatid ng 56 days na pinalabig ng lupa ang Panginoon, new earth and new heaven. Very amazing. So, hindi natin pinapahalagahan yung mga numero. Sa akin, mga kapatid, napakaano ko yan. Pinagpupuyatan ko yan, Brad, iniluluhod ko pa yan. Panginoon, nahirapan akong huminga. Bakit? So, nagsarili po akong tumayo at nag-exercise po ako. Exercise, pinilit kong nagpakain ako ng pusa gabing-gabi para lang ma-relax ko yung katawan ko. So, hindi ko alam, Dok, parang yun ba yung sign ng ano? Okay. Ito yung ano sa akin, namanhid yung, sabi ko baka ma-stroke ako nito. Pero salamat naman sa asawa ko, nung nagalit ako sa kanya, na ayaw akong pansinin, parang gumaling ako, bro. Naging blessing pa rin sa akin yan. Okay, tingnan nyo. Ito mga kapatid, yan. So, ito po yung pinag-aralan natin kanina. So, amazing po ang Bible and the Spirit of Prophecy. Pinagkatiwala po sa atin yan. Okay? Unsa na to? Yan. At nagalit ang dragon sa babae at tumalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ang labanan po rito sa lupa, ang great controversy dito mga kapatid, dito sa lupa, yung mga nalabi. Tayo po yun. At ang pinakakalaban ni Satanas, yung merong testimony of Jesus. Tayo, pag lumabas ng church, nakikita kaya si Kristo sa buhay natin. Mga kapatid. At kung gusto mong tumagal sa labanang ito, sa mga great tribulation, ito po ang sikreto para makatayo ka sa war, kapatid. Para makatayo ka sa National Sunday Law, kapatid. Dapat may testimony of Jesus ang ating mga buhay. Ang pinakapanalangin ko sa sarili ko, maging fragrance ako sa mga anak ko, sa church, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa lahat. Kailangan maging mabango tayo bilang isang Seventh-day Adventist. Pag nag-aaway kami ng asawa ko, alam mo, pag kami pinagtatalunan kaming isang bagay, ginagamit ko lagi si Kristo. Tahimik siya. Kasi wala na siyang ibabato eh. Sa buhay natin, ang kailangan na pinakasandata natin, Brother Bert, yung testimony of Jesus. Yun ang kailangan makita natin sa ating mga buhay. Alam natin na paparating yung salot. Alam natin na paparating yung Great Tribulation, National Sunday Law, yung war. Kung wala kang testimony of Jesus, hindi ka makakatayo. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ito po ang aking dalangin.
Dakila't makapangyarihan namin Diyos na ang tahanan ay nariyan sa mga langit. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang araw ng Sabado na ito, na kami po ay nabusog ng inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, panghawakan namin ang aming mga natututunan. Panghawakan namin, Panginoon, ang testimony ninyo, Panginoon, upang aming magamit habang kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Nawa, Panginoon, maging kabahagi kami sa pagtatapos ng inyong gawain. Nawa, wala pong isang malawaglit ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na lalo pa namin kayong kilalanin. At lalo namin pahalagahan ang inyong mga salita. Ano man po nakita niyong kasalanan sa amin, patawarin niyo po kami. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas.